Naranasan mo na bang makaramdam ng isang sakit na hindi maipaliwanag, isang kirot na bigla na lang dumarating at nawawala ng walang malinaw na dahilan? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung may mas malalim itong kahulugan, isang bagay na lampas sa pisikal? At kung sabihin ko sa iyo na maaaring kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakit na ito, na ang nararamdaman mong kirot sa iyong katawan ay maaaring isang babala mula sa langit, isang mensahe na kakaunti lang ang nakauunawa, ngunit may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ng buo. Ang katotohanan ay madalas nating hindi pinapansin ang mga senyales na ibinibigay sa atin ng Diyos sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng panaginip, intuisyon at maliliit na detalye sa ating araw-araw na buhay. At kung hindi natin siya pinakikinggan, maaari siyang gumamit ng isang bagay na hindi natin kayang balewalain, ang ating sariling katawan. May mga sakit na hindi lang pisikal. May dalang bigat ang mga ito sa ating espiritu. May nakatagong mensahe na nagpapahayag ng malalalim na katotohanan tungkol sa ating pananampalataya, ating buhay at ating relasyon sa Diyos. At ngayon, malalaman mo kung ano ang nais ipakita sa iyo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga ito. Ngunit bago tayo magsimula sa pag-aaral na ito, nais kitang hikayatin na mag-iwan ng komento gamit ang pangungusap, "Panginoon, buksan mo ang aking espiritual na mga mata." Higit pa ito sa isang simpleng komento. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang deklarasyon na ikaw ay handa ng maunawaan ang nais ihayag sa iyo ng Diyos. At huwag kalimutang i-like ang video. Makakatulong ito upang maipakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito. Isipin mo ito bilang isang paraan ng digital na ebanghelismo. Maaari kang maging instrumento upang ang isang tao ay makatanggap ng isang revelasyong magbabago ng kanyang buhay. Binabati kita dahil nandito ka. Kakaunti lamang ang tunay na naghahanap ng pang-espiritual na pag-unawa sa likod ng mga pagsubok sa buhay. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil maaaring buksan ng pag-aaral na ito ang iyong mga mata sa isang bagay na hindi mo pa kailanman napansin. Maniwala ka, ang pangalawang huling bahagi ng pag-aaral na ito ay maaaring naglalaman ng susi upang buksan ang pintuan ng pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, magsimula na tayo. Kapag ang sakit sa katawan ay tawag ng Diyos, naisip mo na ba na minsan ang sakit na nararamdaman mo ay maaaring isang tawag mula sa Diyos? Na maaaring may gustong iparating ang Diyos sa iyo, isang bagay na hindi mo panauunawaan. Madalas, napakaabala natin sa mga gawain sa araw-araw na hindi natin napapansin ang tinig ng Diyos sa maliliit na detalye ng ating buhay. At sa mga sandaling ito, maaaring gamitin ng Diyos ang isang bagay na hindi natin kayang baliwalain, ang ating sariling katawan. Si Job at ang mga sugat na nagturo ng isang layunin. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa sa Biblia kung paano maaaring magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng pisikal na pagdurusa ay ang kwento ni Job. Si Job ay isang matuwid at tapat na lingkod ng Diyos, ngunit bigla na lang siyang nawalan ng lahat, ang kanyang kayamanan, pamilya at kalusugan. Napuno ng masasakit na sugat ang kanyang katawan at ang sakit na naramdaman niya ay napakatindi na kinailangan niyang kamutin ang kanyang balat gamit ang basag na palayok habang nakaupo sa abo. Job 2:7-8. Maraming tao ang tinitingnan ang kwento ni Job bilang isang kwento ng paghihirap, ngunit may mas malalim na layunin sa likod nito. Hindi alam ni Job, pero ang kanyang sakit ay naging bahagi ng isang mas mataas na plano. Pinayagan ng Diyos ang pagsubok na iyon hindi para parusahan siya, kundi upang ihayag ang kanyang katapatan at ituro ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng sakit ay parusa. Ang iba ay pagsubok na nagpapalalim ng ating pananampalataya.
Marahil, ikaw ay nakararanas ngayon ng isang pisikal na sakit, isang karamdaman na hindi maipaliwanag ng mga doktor, isang pagkapagod na hindi nawawala. Paano kung ang sakit na ito ay isang tawag mula sa Diyos? Paano kung ginagamit niya ito upang gisingin ka sa isang bagay na hindi mo pa nakikita? Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapadala ng sakit ng walang layunin. Si Job ay nagdusa. Ngunit sa dulo ng kanyang pagsubok, natanggap niya ang isang makapangyarihang revelasyon. Sinabi niya, "Dati, narinig lang kita sa sabi-sabi, pero ngayon nakikita na kita ng aking sariling mga mata." Job 42:2-5. Maaari bang ang iyong sakit ay daan patungo sa isang mas malalim na pagkilala sa Diyos? Ang Apostol Pablo at ang tinik sa laman, isa pang halimbawa ng sakit na ginamit ng Diyos para sa isang dakilang layunin, ay ang karanasan ng Apostol Pablo. Sinabi ni Pablo na mayroon siyang isang tinik sa laman, isang bagay na nagpapahirap sa kanya. Paulit-ulit siyang nanalangin sa Diyos upang alisin ito, ngunit hindi ito inalis. 2 Korinto 2:7-9. Walang malinaw na paliwanag sa Biblia kung ano ang tinik na ito. May mga nagsasabi na maaring ito ay isang matinding karamdaman, isang problema sa kanyang paningin, o isang matinding emosyonal na pasanin. Ngunit ano ang natutunan ni Pablo? Na minsan, ginagamit ng Diyos ang sakit upang panatilihin tayong mapagpakumbaba at ganap na umaasa sa Kanya. Marahil, may isang bagay din sa iyong buhay na tila hindi nawawala, isang sakit, isang pagsubok, isang bagay na nagpapahina sa iyo. At tulad ni Pablo, marahil sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa iyong kahinaan." Minsan, hindi agad inaalis ng Diyos ang sakit sapagkat nais niyang turuan tayong magtiwala sa Kanya sa gitna ng ating paghihirap. Andiyan siya mga sakit at ang kanilang espiritual na kahulugan. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Ano ang uri ng sakit na iyong nararamdaman? Hindi lamang tungkol sa pisikal na sakit, kundi yung hindi maipaliwanag, ang bigat sa iyong puso, ang pagod na hindi nawawala, ang lungkot na bumabalot sa iyong isipan. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang ilang sakit ay maaring may mas malalim na espiritual na kahulugan. Paninikip ng dibdib o kahirapan sa paghinga, maaari itong sumasalamin sa matinding pagkabalisa o takot na nagpapalayo sa atin sa kapayapaan ng Diyos. Filipos 4:6. Matinding pagkapagod at kawalan ng enerhiya, maaaring ito ay senyales na tayo ay espiritual na nauubos, na sinusubukan nating dalhin ang lahat ng bigat sa ating sariling lakas, sa halip na ipagkatiwala ito sa Diyos. Isaiah 4:31. Sakit sa likod o balikat, maaari itong kumatawan sa mga pasaning hindi natin kailangang dalhin mag-isa. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Mateo 11:28. Ngayong alam mo ito, huminto ka sandali at pag-isipan ano ang sinusubukang ipakita sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng sakit na iyong nararanasan kapag hindi agad dumarating ang kagalingan. Maraming beses nananalangin tayo para sa kagalingan, ngunit tila hindi agad ito dumarating. Naalala mo ba ang kwento ng lalaking ipinanganak na bulag sa Juan 9:6-9? Hindi agad siya pinagaling ni Jesus. Una, dumura si Jesus sa lupa, gumawa ng putik, at ipinahid ito sa kanyang mga mata bago siya inutusan na hugasan ito sa tangke ng Siloe. Bakit ganoon? Dahil nais ipakita ng Diyos na hindi lahat ng kagalingan ay agaran. Minsan, ito ay isang proseso. Kung ikaw ay patuloy na nananalangin para sa kagalingan at hindi mo pa ito natatanggap, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay laging may tamang oras.
At kapag dumating ang iyong kagalingan, ito ay magiging isang makapangyarihang patotoo sa iba. Ang layunin ng sakit, lumago at lumalim sa Diyos. Ang sakit ay may layunin. Maaring ito ay isang tawag upang baguhin ang isang aspeto ng iyong buhay. Maaring ito ay isang paanyaya upang lubos kang magtiwala sa Diyos. Maaring ito ay isang paghahanda para sa mas malaki pang plano ng Diyos para sa iyo. Tandaan, ang ginto ay nililinis sa apoy. Ang presyon ang nagiging dahilan upang ang karbon ay maging diamante. At ang mga pinakamalalakas na puno ay ang mga dumaan sa pinakamatinding bagyo. Ang sakit na nararanasan mo ngayon ay maaring isang proseso na ginagamit ng Diyos upang dalhin ka sa isang mas mataas na antas ng pananampalataya. At kung naniniwala, karito isulat sa mga komento, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong layunin para sa aking buhay. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat, pipiliin mong magtiwala na may plano ang Diyos para sa bawat sakit na iyong nadarama. Ngunit tandaan, ito pa lang ang simula ng pag-aaral na ito. Sa mga susunod na bahagi, mas malalim mong mauunawaan kung paano ginagamit ng Diyos ang ating katawan upang iparating ang kanyang mensahe. Maghanda ka dahil paparating na ang pinakamatinding revelasyon. Kapag ang sakit ay isang babala mula sa Diyos, ang kwento ng Haring Asa at ang panganib ng hindi pakikinig sa mga senyales ng Diyos. Maraming tao ang nabubuhay nang hindi namamalayan na sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa kanila. Nagsasalita siya sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng Biblia ng ibang tao, ng mga pangyayari sa ating buhay at kahit sa pamamagitan ng ating sariling katawan. Ngunit ano ang nangyayari kapag hindi natin pinapansin ang mga senyales ng Diyos? Ano ang mangyayari kung binibigyan niya tayo ng babala, ngunit pinipili nating ipagpatuloy ang ating buhay na parang walang nangyayari? Ang kwento ng Haring Asa ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral tungkol dito. Nagsimula siya bilang isang mabuting hari, ngunit nagtapos ng masama. Ipinapakita ng kanyang buhay ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag hindi natin pinapakinggan ang tinig ng Diyos, maaaring ang ating katawan mismo ang sumigaw para humingi ng tulong. Ang magandang simula ni Asa at ang kanyang katapatan sa Diyos. Sa simula ng kanyang paghahari, si Asa ay isang lalaking may takot sa Diyos. Pinamunuan niya ang Huda at nagsagawa ng mga reformang espiritual. Inalis niya ang mga altar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at ibinalik ang bayan sa pagsamba sa Panginoon. Sa 2 Kronika 4:2, sinasabi ng Biblia na ginawa ni Asa ang matuwid sa paningin ng Diyos, kaya't pinagpala siya ng kapayapaan at kasaganaan. At dito natin natutunan ang isang mahalagang katotohanan. Kapag tayo ay nakahanay sa kalooban ng Diyos, ang ating buhay ay nagkakaroon ng kapayapaan, balanse at direksyon. Ito ang naranasan ni Asa sa kanyang unang mga taon bilang hari. Ngunit ano ang nangyayari kapag lumalayo tayo sa tamang landas? Ang hindi inaasahang pagbabago, tumigil si Asa sa paghahanap sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagsimulang magtiwala si Asa sa kanyang sariling kakayahan kaysa sa patnubay ng Diyos. Noong una, bago siya gumawa ng desisyon, lagi niyang hinahanap ang direksyon ng Panginoon. Ngunit kalaunan, nagsimula siyang kumilos nang hindi muna sumasangguni sa Diyos. Isang araw, humarap si Asa sa isang banta mula sa ibang kaharian. Sa halip na manalangin at magtiwala sa Diyos tulad ng dati, pinili niyang makipag-alyansa sa hari ng Syria, umaasa sa tulong ng tao sa halip na sa kapangyarihan ng Diyos. 2 Kronika 16:13. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Kapag huminto tayo sa paghahanap sa Diyos, nagsisimula tayong umasa sa mga solusyon ng tao, sa mga plano ng mundo, at unti-unti nating hindi naririnig ang kanyang tinig. Dahil dito, ipinadala ng Diyos ang propetang si Hanani
upang pagsabihan si Asa. Sinabi ng propeta na nagkamali siya sa pagtitiwala sa tao kaysa sa Diyos. Ngunit sa halip na magsisi, nagalit si Asa sa babala at ipinakulong pa ang propeta. Ito ay isang seryosong babala kapag hindi natin pinansin ang mga senyales ng Diyos at tinanggihan ang kanyang pagwawasto. Maaari nating buksan ang pintuan sa mga kahihinat ng maiiwasan sana. Anong sakit na dapat sana'y isang pagtutuwid? Matapos ang kanyang paghihimagsik, may isang nakakagulat na nangyari kay Asa. Sinasabi ng Biblia na siya ay nagkaroon ng isang matinding sakit sa kanyang mga paa. Ngunit sa halip na humingi ng tulong sa Diyos, lalo pa niyang inilagay ang kanyang pagtitiwala sa mga manggagamot at sa mga solusyong makatao. Ngunit ang problema ni Asa ay hindi ang paghahanap ng lunas sa medisina. Ang problema ay tumanggi siyang lumapit sa Diyos at nilagay ang kanyang buong tiwala sa tao. Sa 11 Chronicles 16:12, mababasa natin, noong ika-39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon si Asa ng malubhang sakit sa kanyang mga paa. Ngunit kahit sa kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon, kundi sa mga manggagamot lamang. Ano ang natutunan natin dito? Kapag ginagamit ng Diyos ang ating katawan upang bigyan tayo ng babala, hindi ito upang tayo'y wasakin, kundi upang tawagin tayong bumalik sa Kanya. Ang sakit ay maaaring isang senyales na nagsasabing, huminto ka, suriin mo ang iyong mga desisyon, bumalik ka sa akin bago mahuli ang lahat. Ngunit si Asa, sa halip na makinig sa babala, ay nagpatuloy sa kanyang katigasan ng puso at sa huli, namatay siya dahil sa kanyang sakit. Paano malalaman kung ang iyong sakit ay isang babala mula sa Diyos? Hindi lahat ng pisikal na sakit ay isang parusa mula sa Diyos, ngunit ang ilan ay maaaring may malalim na kahulugan sa espiritual. Narito ang ilang palatandaan na maaaring ang iyong sakit ay isang tawag ng Diyos. Nagsimula ito matapos kang lumayo sa Diyos. Kapag tumigil ka sa pananalangin, pagsamba o pagbabasa ng salita ng Diyos, may naramdaman ka bang kakaibang panghihina sa iyong katawan? Ito ay lumalabas tuwing ikaw ay gumagawa ng maling desisyon. Kapag gumagawa ka ng isang bagay na alam mong hindi kalooban ng Diyos, nakakaramdam ka ba ng biglaang sakit ng ulo, hindi maipaliwanag na pangamba o insomnia? Hindi ito gumagaling sa normal na paraan. Nagpatingin ka na sa doktor, uminom ng gamot, pero tila walang lunas. Marahil, ang ugat ng sakit ay hindi lamang pisikal kundi spiritual din. Ito ay nawawala kapag ikaw ay bumabalik sa Diyos. May mga taong nagpapatotoo na matapos silang lumapit muli sa Diyos, ang ilang sakit na kanilang dinaranas ay bigla na lamang nawala. Kung naramdaman mo ang ilan sa mga ito, marahil ay may nais iparating sa iyo ang Diyos. Ano ang dapat gawin kapag nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng sakit? Kung napagtanto mong ang iyong sakit ay maaring isang babala mula sa Diyos, narito ang dapat mong gawin. Manalangin at humingi ng kaliwanagan sa Diyos. Tanungin mo siya, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamamagitan ng sakit na ito? 2. Suriin ang iyong sarili. Mayroon ka bang aspeto sa iyong buhay na hindi mo pa naiaayos sa harap ng Diyos? May mga kasalanan bang kailangang pagsisihan? Humingi ng kapatawaran at bumalik sa Diyos. Huwag nang hintayin na lumala ang sitwasyon. Mas mabuting lumapit sa Diyos ngayon kaysa magsisi sa huli. Manatiling malapit sa Kanya. Huwag lamang lumapit sa Diyos kapag may problema. Gawing bahagi ng iyong buhay ang relasyon sa Kanya. Ibahagi ang iyong natutunan. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay liwanag sa iba na kasalukuyang dumadaan sa parehong sitwasyon. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, sumulat sa mga komento. Panginoon, nais kong marinig ang iyong tinig at maunawaan ang iyong mga senyales. Huwag palampasin ang susunod na bahagi ng pag-aaral na ito. Ang pinakamahalagang revelasyon ay paparating na.
Manatili ka dahil ang susi sa iyong pagpapala ay malapit mo nang matanggap. Kapag ang sakit ay nagtuturo sa atin na umasa sa Diyos, ang hiwaga ng pagbabagong dulot ng paghihirap. Napansin mo na ba na ang ilan sa pinakamalalalim na pagbabago sa buhay espiritual ng tao ay nagaganap sa panahon ng matinding sakit o pagsubok? Nakarinig ka na ba ng mga kwento ng mga taong natagpuan lamang ang Diyos matapos silang magkasakit ng malubha, dumaan sa matinding krisis o maramdaman na wala na silang pag-asa? Ito ay dahil madalas ginagamit ng Diyos ang sakit upang ituro sa atin ang mga aral na hindi natin matutunan sa ibang paraan. May mga leksyon na tanging sa ating pinakamahina at pinakamasakit na sandali natin tunay na nauunawaan. At kung sasabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga sakit na nararamdaman mo ngayon ay maaaring kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang baguhin ka mula sa loob palabas. Si Jacob at ang pagkakabangga na nagpabago sa kanyang buhay. Si Jacob ay isang taong determinado. Mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina, ipinakita na niya ang kanyang kagustuhang makamit ang gusto niya. Dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau, inagaw ang basbas ng pagiging panganay at ginugol ang kanyang buhay sa pagsisikap na ayusin ang lahat ayon sa kanyang sariling kakayahan. Ngunit may mas mataas na layunin ng Diyos para kay Jacob, isang layuning hindi pa niya nauunawaan. At upang ipakita ito sa kanya, ginamit ng Diyos ang isang hindi inaasahang paraan, isang pisikal na laban. Sa Genesis 32:24-30, makikita natin ang kwento ni Jacob na nakipagbuno sa isang anghel. Magdamag silang naglabanan at ginamit ni Jacob ang lahat ng kanyang lakas upang manaig. Ngunit bago matapos ang laban, may nangyari. Hinipo ng Diyos ang kanyang balakang at napilayan siya. Bakit ginawa ito ng Diyos? Dahil kailangang matutunan ni Jacob na umasa sa Diyos at hindi sa kanyang sariling kakayahan. Kailangan niyang maunawaan na ang kanyang tagumpay ay hindi nagmumula sa sariling pagsisikap, kundi sa biyaya at pabor ng Diyos. Ang isang simpleng paghipo mula sa Diyos ay nagbago ng lahat. Umalis si Jacob sa laban na iika-ika at mula noon, hindi na siya naging katulad ng dati. Doon din niya natanggap ang kanyang bagong pangalan, Israel, na nangangahulugang ang nakipaglaban sa Diyos at nagtagumpay. Ngunit pansinin ito, bago siya matanggap ang kanyang bagong pagkakakilanlan, kailangan muna niyang maranasan ng sugat. Bago siya pagpalain, kailangan muna niyang maranasan ng sakit. Ilang beses na nating nilabanan ng Diyos, ilang beses tayong nagpumilit na gawin ang lahat sa ating sariling paraan, hanggang sa dumating ang isang sandali kung saan kailangan tayong hipuin ng Diyos sa isang paraan na hindi natin maaaring balewalain. Maaaring ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay isang banal na pagpalo mula sa Diyos. Isang senyales na nagsasabing, huwag ka nang lumaban ng mag-isa. Hayaan mong ako ang gumabay sa iyong buhay. Hindi mo kailangang buhatin ang bigat na ito ng mag-isa. Ang sakit ni Jacob ay hindi isang parusa. Ito ay isang pagpapala, sapagkat mula sa araw na iyon, hindi na siya naging katulad ng dati. At ikaw, handa ka bang hayaan ang Diyos na gamitin ang iyong sakit upang simulan ang isang bagong kabanata sa iyong buhay? Si Jesus at ang sakit ng krus, ang pinakadakilang aral ng pagsuko. Kung may isang taong tunay na nakaunawa ng sakit, walang iba kundi si Jesus. Bilang anak ng Diyos, maaari siyang umiwas sa lahat ng paghihirap. Maaari siyang pumili ng isang landas na walang sakit, walang kahihiyan at walang krus. Ngunit pinili niyang pagdaanan ang lahat ng ito dahil alam niya na ang sakit ay may mas mataas na layunin. Sa hardin ng Getsemani, bago siya dakpin na nalangin, siya at pinagpawisan ng dugo. Alam niya kung ano ang kanyang haharapin, hindi lamang ang sakit ng pagpapahirap, kundi pati ang pasanin ng kasalanan ng mundo. At nanalangin siya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masunod.
Mateo 10:26-39. Dito natin natutunan ang isang napakalalim na aral. Hindi lahat ng sakit ay agad inaalis, ngunit ito ay maaaring tubusin ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin. Si Jesus ay dumaan sa krus dahil alam niya na hindi iyon ang katapusan. Ang sakit ay hindi ang dulo ng kanyang kwento. Ito ang naging daan patungo sa muling pagkabuhay. Baka ikaw rin ngayon ay nasa isang yugto ng matinding pagsubok. Baka tinatanong mo rin ang Diyos, bakit mo ito pinapayagan? Maaring hindi mo pa makita ang sagot ngayon. Ngunit tandaan mo ito, walang sakit na nasasayang sa mga kamay ng Diyos. Kung si Jesus mismo ay kinailangang dumaan sa sakit upang matupad ang plano ng Diyos, bakit natin iniisip na ang ating landas ay palaging magiging madali? Pagkatapos ng krus, dumating ang muling pagkabuhay. Pagkatapos ng sakit, dumating ang kaluwalhatian at maaaring may bagong simula ring inihahanda ang Diyos para sa iyo. Ang Apostol Pedro at ang aral mula sa pagkabigo. Si Pedro ay isang taong masigasig. Mahal na mahal niya si Jesus, ngunit madalas siyang mapusok at mabilis magdesisyon. Iniisip niya na hindi siya kailanman magkakamali, na hindi niya kailanman iiwan si Jesus, na palagi siyang magiging matibay sa pananampalataya. Ngunit noong gabing inaresto si Jesus, 3 beses siyang itinanggi ni Pedro, at nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, napaiyak siya ng buong pait. Maaari mo bang maisip ang sakit na kanyang naramdaman, ang kahihiyan, ang pagsisisi, ang bigat sa kanyang puso? Ngunit ang sakit na yon ang naging daan sa pagbabago ni Pedro. Matapos ang muling pagkabuhay, nagkaroon si Jesus ng isang espesyal na sandali kasama si Pedro. Sa halip na pagalitan siya, 3 beses siyang nagtanong, "Pedro, iniibig mo ba ako?" 1:21 King James 7:13. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Pedro ang kapatawaran at panibagong pagkakataon mula sa Diyos. At dito natin natutunan ang isang mahalagang aral. Ang sakit ng pagkabigo ay maaaring maging pintuan patungo sa isang bagong simula. Kung nararamdaman mong nabigo ka, kung iniisip mong pinahiya mo ang Diyos o nagkamali ka ng malaki, tandaan mo ito. Maaaring ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay simula ng isang malaking pagpapanumbalik sa iyong buhay. Si Pedro ay naibalik sa kanyang pananampalataya at kalaunan ay naging isa sa mga pinakadakilang lider ng unang iglesia. Ang kanyang pagkakamali ay naging patotoo ng pagbabago at kaya ring gawin ito ng Diyos sa buhay mo. Kung naniniwala kang may layunin ang sakit na iyong nararanasan, sumulat sa mga komento. Panginoon, nagtitiwala ako na ang aking sakit ay may layunin. Ang pinakamahalagang revelasyon ng pag-aaral na ito ay paparating na. Manatili ka dahil ang susi sa iyong pagpapala ay malapit mo nang matanggap. Ang proseso ng sakit kapag dinadala tayo ng Diyos sa ilang upang turuan tayong magtiwala. Madalas, kapag nakakaranas tayo ng sakit sa katawan, ang una nating reaksyon ay hanapin agad ang lunas. Gusto nating mawala ito sa lalong madaling panahon na ang ating sitwasyon ay magbago agad. Ngunit paano kung ang sakit na ito ay bahagi ng isang mas malaking proseso? Paano kung ginagamit ng Diyos ang sandaling ito upang turuan tayong magtiwala ng buo sa Kanya? Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong dumaan sa matinding sakit at pagsubok, ngunit sa huli, lumabas silang mas matatag, mas malakas, at mas malapit sa Diyos. Ang ilang ay hindi kailanman isang komportabling lugar, ngunit dito tayo tinuturuan ng Diyos ng pinakamalalalim na aral sa buhay. Ngayon, mauunawaan mo na maaaring ang sakit na iyong nararamdaman ay isang daan patungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang ilang bilang paaralan ng Diyos, ang karanasan ng bayan ng Israel. Isipin mo ang isang grupo ng mga tao na namuhay bilang alipin sa loob ng daan-daang taon.
Ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng pang-aapi ng Ehipto sa loob ng mahigit 400 taon. Alam nila ang ibig sabihin ng sakit, paghihirap at kawalan. Pagkatapos isang araw, itinakda ng Diyos si Moises upang palayain sila. Iniwan nila ang Ehipto at biglang naging malaya, ngunit hindi sila agad dinala sa lupang pangako. Sa halip, dinala sila ng Diyos sa ilang. Bakit sila pinalakad sa ilang? Bakit hindi na lang sila dinala diretsyo sa Kanaan? Dahil bago nila maranasan ang mga pangako ng Diyos, kailangan muna nilang matutong magtiwala ng buo sa Kanya. Sa ilang, sila ay nagutom, nauhaw at napagod. Ngunit dito rin nila naranasan ang kamanghamanghang pangangalaga ng Diyos. Nagpaulan siya ng mana mula sa langit, nagbigay ng tubig mula sa bato, at ginabayan sila sa pamamagitan ng ulap sa araw at apoy sa gabi. Ano ang matutunan natin dito? Ang ilang ay maaaring maging isang panahon ng sakit, ngunit ito rin ay isang panahon ng probisyon. Hindi tayo dinadala ng Diyos sa ilang upang sirain tayo, kundi upang turuan tayo ng mahahalagang aral. Sa gitna ng sakit, inihahayag ng Diyos na siya ang nag-aalaga, gumagabay at sumusuporta sa atin. Marahil ang sakit na iyong nararanasan ngayon ay ang sarili mong ilang. Pakiramdam mo ba ay naliligaw ka, walang kasiguruhan, walang kasagutan? Alalahanin mo ito, hindi ka iniwan ng Diyos. Ginagabayan niya ang bawat hakbang mo. Kung paano niya sinuportahan ng Israel sa ilang, siya rin ang susuporta sa iyo. Si Elias sa ilang, kapag ang sakit ay nagdudulot ng pagkapagod at depresyon. Isa pang makapangyarihang kwento sa Biblia tungkol sa sakit at pagsubok ay ang buhay ng propeta Elias. Si Elias ay isa sa pinakadakilang propeta ng Israel. Hinarap niya ang mga propeta ni Baal, kinontra ang isang masamang hari, at nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos nang pababain niya ang apoy mula sa langit. Ngunit matapos ang tagumpay na iyon, siya ay nakaramdam ng matinding pagod, takot at panghihina. Ano ang nangyari kay Elias? Tumakas siya papunta sa ilang, natatakot na siya ay papatayin. Nagdusa siya ng matinding kalungkutan at hiniling sa Diyos na kunin na ang kanyang buhay. Nadama niya ang isang pagkapagod na higit pa sa pisikal, isang espiritual at emosyonal na bigat. Marahil naranasan mo na rin ito, isang sakit sa katawan na tila walang dahilan, isang pagod na hindi mo maipaliwanag, isang bigat na tila hindi lang pisikal, kundi espiritual din. Ngunit tingnan natin kung ano ang ginawa ng Diyos kay Elias. Pinadalhan siya ng isang anghel upang bigyan siya ng pagkain at tubig. Ipinakita nito na hindi pinapabayaan ng Diyos ang ating pisikal na pangangailangan. Pinayagan siyang magpahinga. Minsan, ang ating sakit ay senyalis lamang na kailangan nating matutong magpahinga sa presensya ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa isang banayad na tinig. Hindi siya nangusap sa malakas na hangin, lindol o apoy, kundi sa isang banayad na bulong. Pesterin, Hari 19:12. Ano ang natutunan natin dito? Ang matinding pagkapagod ay maaring sintomas ng isang mas malalim na espiritual na suliranin. Ang Diyos ay nag-aalaga sa ating katawan, isip at espiritu. Minsan, kailangan nating manahimik upang marinig ang tinig ng Diyos. Kung pakiramdam mo ay may mabigat na nagpapahina sa iyo, tandaan mo, hinihikayat ka ng Diyos na magpahinga sa Kanya. Hindi mo kailangang buhatin ang bigat na ito ng mag-isa. Ang proseso ng pagbabago, ang aral mula sa palayok at sa magpapalayok. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay tulad ng isang magpapalayok na humuhubog sa luwad. Sa Jeremias 12, isinama ng Diyos ang propeta sa bahay ng isang magpapalayok. Nakita niya ang isang palayok na hinuhubog, ngunit sa kalagitnaan ng proseso, ito ay nabasag. Ano ang ginawa ng magpapalayok? Hindi niya itinapon ang sirang luwad. Sa halip, muling hinubog ito at ginawang bago.
Minsan, ang sakit na ating nararamdaman ay bahagi ng proseso ng Diyos upang hubugin tayo. Maaring inaalis niya ang mga bagay na hindi kailangang manatili sa ating buhay. Binabali ang mga aspeto ng ating pagkatao na kailangang ayusin. At bagamat hindi ito komportable, tandaan mo, hindi ito ang katapusan. Ang Diyos ay inihahanda ka para sa isang mas dakilang layunin. Paano mo malalampasan ang proseso ng sakit ng may pananampalataya? Kung ang sakit na iyong nararamdaman ay bahagi ng proseso ng Diyos, paano mo ito dapat harapin? Narito ang ilang mahalagang hakbang. Itigil ang paglaban at magsimulang magtanong. Huwag mong ituring ang sakit bilang isang hadlang. Sa halip, itanong mo sa Diyos, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamamagitan ng sakit na ito? Magtiwala na may mas mataas na layunin ng Diyos. Ang ilang ay hindi permanente. Ang Diyos ay may nakahandang pangako para sa iyo. Alagaan ang iyong katawan at isipan. Ang ating pisikal na kalusugan ay konektado sa ating espiritual na kalagayan. Kung ang iyong sakit ay dulot ng stress o emosyonal na bigat, seryosohin ito. Huwag magmadali. Ang ilang ay isang proseso. Ang ilang paggaling ay instant, ngunit ang iba ay dumarating sa tamang oras ng Diyos. Alalahanin na ang Diyos ang may kontrol. Kahit hindi mo lubos na nauunawaan ng lahat ngayon, magtiwala nga hindi kailanman masasayang ang sakit sa kamay ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, sumulat sa mga komento, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong proseso. Ang pinakamahalagang bahagi ng pag-aaral na ito ay malapit ng ipahayag. Manatili ka dahil may mas malalim pang revelasyon na darating sa iyong buhay. Ang sakit bilang daan patungo sa paggaling. Kapag tinuturuan tayo ng Diyos na maging lubos na pinagaling, napansin mo na ba na ang ilan sa pinakamalalim na pagpapagaling, pisikal, emosyonal at espiritual ay nangyayari pagkatapos ng panahon ng matinding sakit o pagsubok? Madalas, lumalapit tayo sa Diyos para lamang humingi ng kaginhawaan. Gusto nating mawala agad ang sakit, ang problema, ang bigat na dinadala natin. Ngunit ang nais ng Diyos ay hindi lamang alisin ang sakit. Nais niyang baguhin tayo ng lubusan. Kung ikaw ay dumadaan ngayon sa isang mahirap na pagsubok, tandaan mo ito. Hindi kailanman hinahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng sakit ng walang layunin. Ngayon, mauunawaan mo kung paano maaaring maging daan ang sakit para sa pagpapagaling na nais ng Diyos na iparanas sa iyong buhay. Ang paggaling ay nagsisimula sa loob. Ano ang nakatago sa iyong puso? Maraming tao ang naghahanap ng lunas para sa kanilang pisikal na sakit, ngunit hindi nila binibigyang pansin ang mga sugat na nasa kanilang kalooban. Nararamdaman mo ba minsan ang isang bigat sa iyong puso na tila nagpapahirap din sa iyong katawan? Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating panloob na kalagayan ay may direktang epekto sa ating pisikal na kalusugan. Sinasabi sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay nagpapalanta ng mga buto. Ibig sabihin, may mga sakit sa katawan na may ugat sa ating kaluluwa. Ang galit, hinanakit, takot at matinding pag-aalala ay maaring magpakita bilang pisikal na karamdaman. Napansin mo na ba kung paano nagkakaroon ng malalang sakit ang ilang tao matapos silang dumaan sa matitinding trahedya? Hindi ito isang aksidente. Ginawa tayo ng Diyos bilang isang buo. Ang ating katawan, isip at espiritu ay magkakaugnay. Kung matagal ka nang naghahanap ng kagalingan, itanong mo ito sa iyong sarili. Mayroon pa bang sugat sa aking puso na hindi pa gumagaling? Mayroon ba akong hinanakit, galit o takot na patuloy kong dala? Hinahayaan ko ba ang Diyos na pagalingin ang aking kaluluwa? Dumating si Jesus upang magdala ng buong kagalingan, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa ating emosyon at espiritu.
At madalas, ang susi sa kagalingan ng katawan ay ang pagpapalaya ng ating kaluluwa. Ang pakikipagtagpo ni Jesus sa paralitiko, ang paggaling na nagsisimula sa Espiritu. Isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng paggaling sa Biblia ay matatagpuan sa Juan 5:19. Isang lalaking lumpo sa loob ng 37 taon ang nakahiga malapit sa tangke ng Bethesda, naghihintay ng himala. Ngunit nang dumating si Jesus, hindi niya agad pinagaling ang lalaki. Sa halip, tinanong niya, "Nais mo bang gumaling?" Isang simpleng tanong, ngunit napakalalim ng kahulugan. Sino ba naman ang ayaw gumaling, ngunit alam ni Jesus na bago gumaling ang katawan, kailangang gumaling muna ang puso at isipan. At nang sumagot ang lalaki, sinabi ni Jesus ang isang makapangyarihang utos, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Agad-agad, siya ay gumaling. Ngayon, isipin mo ito. Ilang beses tayong naghihintay ng himala, ngunit hinihintay naman ng Diyos na tayo ay kumilos. Nais mong gumaling, ngunit may mga bagay ka bang patuloy na hinahawakan na nagpapahirap sa iyo? Nananalangin ka ba para sa kagalingan, ngunit hindi mo pa napapatawad ang mga taong nakasakit sa iyo? Gusto mo ng pagbabago, ngunit takot kang umalis sa dati mong gawi. Gumaling ang paralitiko dahil sinunod niya ang salita ni Jesus. At marahil, sinasabi rin sa iyo ng Diyos ngayon, bumangon ka. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka nang nasa sakit o pagsubok. Kung magtitiwala ka sa Diyos, maaari niyang baguhin ang iyong buhay ng buo. Ang babaeng nakayuko kapag ang sakit ay isang espiritual na gapos. Sa Lucas 3:10-13, may isang babae na nakayuko sa loob ng 82 taon. Hindi niya kayang ituwid ang kanyang katawan. Ang kanyang kalagayan ay naging isang bilangguan na pumigil sa kanya na lumakad ng normal, tumingin pataas at mabuhay ng buo. Ngunit nang makita siya ni Jesus, sinabi niya, "Babae, ikaw ay pinalaya sa iyong sakit," at kaagad siyang gumaling. Ngayon, isipin mo ito, ilang tao sa mundo ngayon ang nabubuhay na tila nakayuko. Hindi man sila pisikal na nakayuko, ngunit emosyonal at espiritual na alipin ng kanilang nakaraan, takot o sakit. Mayroon ka bang dinadalang bigat na pumipigil sa iyo upang mabuhay ng malaya? Mayroon bang bagay na bumabalot sa iyo at hindi mo maipaliwanag kung bakit hindi ka makausad sa buhay? Kung oo, alalahanin mo ito. Gusto ni Jesus na ituwid ang iyong buhay ngayon. Hindi lang niya gustong paginhawahin ka, gusto kanyang ganap na palayain. At tulad ng babae sa kwento, maaari ka ring gumaling kung maniniwala ka na kayang ayusin ni Jesus ang lahat ng sirang bahagi ng iyong buhay. Ang kapangyarihan ng kapatawaran sa paggaling ng katawan at kaluluwa. Maraming pisikal na sakit ang may kaugnayan sa mga sugat sa ating damdamin na hindi pa nalulunasan. At isa sa pinakamalaking hadlang sa kagalingan ay ang hindi pagpapatawad. Itinuro sa atin ni Jesus na ang pagpapatawad ay mahalaga sa ating espiritual na kalusugan. Kapag tayo ay may hinanakit, tila nakakadena ang ating puso sa sakit ng nakaraan at maaari itong makaapekto maging sa ating katawan. Sa Mateo 6:12, tinuruan tayo ni Jesus na manalangin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa iba. Kung may isang tao sa iyong buhay na kailangan mong patawarin, gawin mo ito. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang maging malaya. Paano matatanggap ang paggaling na nais ng Diyos para sa iyo? Kung nais mong maranasan ang tunay na kagalingan, gawin ang sumusunod manalangin at humingi ng direksyon sa Diyos. Tanungin siya kung may nais siyang ipakita sa iyo sa pamamagitan ng sakit na nararanasan mo. Suriin ang iyong puso. Mayroon ka bang hinanakit o emosyonal na sugat na kailangang ipasa Diyos? Gumawa ng hakbang ng pananampalataya. Patawarin ang dapat patawarin. Ipasa sa Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang dalhin. Ipahayag ang iyong tiwala sa Diyos.
Sabihin sa mga komento, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kagalingan. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pagtanggap na kaya ng Diyos baguhin ang anumang sakit sa isang makapangyarihang patotoo ng tagumpay. At tandaan, ang pinakamalalim na revelasyon ay malapit ng ihayag sa iyo. Manatili ka dahil may mas malaki pang pagpapala na paparating sa iyong buhay. Kapag ang sakit ay paghahanda para sa iyong tawag, ang proseso bago dumating ang pangako. Naitanong mo na ba kung bakit may ilang sakit na tila hindi natatapos agad? Minsan, dumadaan tayo sa mga pagsubok na tila hindi makatarungan, mahihirap na yugto na sa unang tingin ay walang kahulugan. Ngunit paano kung ang pinagdadaanan mo ngayon ay bahagi ng isang pagsasanay mula sa Diyos? Paano kung ginagamit ng Diyos ang sakit na ito upang ihanda ka para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong inaakala? Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong dumaan sa matinding sakit bago nila maranasan ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil bago gamitin ng Diyos ang isang tao ng makapangyarihan, inihahanda niya ito sa pamamagitan ng proseso. Ngayon, mauunawaan mo kung paano maaaring maging daan ang iyong sakit patungo sa iyong tunay na tawag mula sa Diyos. Si Jose mula sa bilangguan patungo sa palasyo, ang sakit na naghahanda para sa layunin. Ang kwento ni Jose ay isa sa pinakamalalaking patunay na hindi kailanman nasasayang ang sakit kapag ito ay nasa kamay ng Diyos. Bata pa lamang siya, mayroon nang natatanging tawag sa kanyang buhay. Nagbigay ang Diyos sa kanya ng mga panaginip na nagpapakita na siya ay bibigyan ng mataas na posisyon at kapangyarihan. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos nito? Pinagtaksilan siya ng sarili niyang mga kapatid, ipinagbili siya bilang alipin, napagbintangan siya ng hindi totoo at ibinilanggo. Bakit hinayaan ng Diyos na pagdaanan ni Jose ang lahat ng ito kung mayroon siyang dakilang plano para sa kanya? Dahil bago maging tagapamahala si Jose, kailangan muna siyang ihanda ng Diyos. Kung dinala agad siya ng Diyos mula sa bahay ng kanyang ama patungo sa trono, maaaring wala pa siyang tamang karakter upang mamuno ng may karunungan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga pagsubok, natutunan niya magtiwala sa Diyos kahit sa mga panahong parang wala ng pag-asa. Pamahalaan ng mga bagay ng may katapatan, una sa bahay ni Potifar, pagkatapos sa bilangguan. Maghintay sa hustisya ng Diyos sa halip na maghiganti sa kanyang sariling paraan. Kung ikaw ay dumadaan ngayon sa isang panahon ng sakit, alalahanin mo ito, maaaring pinaghahandaan ka ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin. Hindi alam ni Jose, ngunit bawat luha na kanyang ipinagpag ay isang hakbang patungo sa trono ng Ehipto. Maaaring ang iyong sakit ngayon ay naghahanda sa iyo para sa katuparan ng pangako ng Diyos. Si Jesus, ang sakit na nagdala ng pinakamalaking tagumpay. Walang mas dakilang halimbawa kung paano nagagamit ng Diyos ang sakit upang tuparin ang isang dakilang layunin maliban sa buhay ni Jesus. Siya ay dumating sa mundo na may isang misyon, iligtas ang sangkatauhan. Ngunit bago ang tagumpay ng muling pagkabuhay, dumaan siya sa krus. Bago ang kaluwalhatian, dumaan siya sa matinding sakit. Pinagtaksilan siya ng isang malapit na kaibigan. Pinagbintangan siya ng hindi totoo, hinamak, hinagupit at ipinako sa krus. Para sa mga nakakita sa kanya sa panahong iyon, tila tapos na ang lahat. Ngunit sa sandali ng kanyang pinakamalalim na sakit, siya ay nasa gitna ng katuparan ng kanyang misyon. At 3 araw matapos siyang ipako sa krus, siya ay muling nabuhay. Ano ang itinuturo nito sa atin? Madalas, ang tila katapusan ay simula pa lamang ng isang bagong yugto. Kung si Jesus mismo ay kailangang dumaan sa sakit upang may sa katuparan ng plano ng Diyos, bakit natin iniisip na magiging madali ang ating daan? Ang
Sakit ay hindi kailanman ang huling destinasyon para sa mga nasa kamay ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa pinakamahirap na sandali ng iyong buhay, alalahanin mo ito, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ano ang dapat gawin kapag parang hindi na kaya ang sakit? Kung ang sakit na iyong pinagdaraanan ay tila hindi mo na kaya, ito ang ilang katotohanan na maaring magpalakas sa iyo. Hindi ka kailanman iniiwan ng Diyos sa gitna ng iyong sakit. Kung paanong kasama niya si Jose sa bilangguan, si Moises sa ilang, at si Jesus sa kanyang paghihirap, kasama ka rin niya ngayon. Lahat ng sakit na mula sa Diyos ay may layunin. Kung hinahayaan niyang pagdaanan mo ito, nangangahulugan ito na may itinuturo siya sa iyo bago ka lumipat sa susunod na yugto. Ang sakit ay maaaring maging tulay patungo sa iyong pangako. Hindi nakarating si Jose sa trono nang hindi muna ipinagbili bilang alipin. Hindi natanggap ni Moises ang kanyang tawag nang hindi muna napadpad sa ilang shot. Ang panahon ng sakit ay hindi magtatagal magpakailanman. Sinasabi sa awit 25, ang pagluha ay maaaring magtagal magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Yarsipim, ang sikreto upang mapagtagumpayan ng proseso ay magtiwala. Kung naniniwala kang may plano ang Diyos, makakapagpahinga ka sa katotohanan na Siya ang may hawak ng iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong puso, isulat sa mga komento. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong proseso. At tandaan, ang pinakamahalagang revelasyon ng pag-aaral na ito ay malapit nang dumating. Manatili ka dahil ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay paparating na. Paano gawing patotoo ang sakit, ang layunin ng Diyos sa likod ng paghihirap? Naisip mo na ba na ang pinakamakapangyarihang kwento ng pananampalataya at tagumpay ay laging nauuna sa matinding sakit? Kung pagmamasdan mo ang mundo, mapapansin mong ang mga taong pinakamatinding naapektuhan ng pagsubok ay ang siyang nagdulot ng pinakamalalim na pagbabago. Dahil kailanman ay hindi pinapayagan ng Diyos na masayang ang ating sakit. Kung pinaranas niya sa iyo ang apoy, ito ay dahil nais kanyang gawing dalisay na ginto. Ngayon, mauunawaan mo kung paano maaaring gawing patotoo ng Diyos ang iyong sakit upang pagpalain ng ibang tao at matupad ang isang layuning mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang sakit ay hindi kailanman ang huling yugto. Tinatawag tayo ng Diyos na ibahagi ang ating kwento. Kapag tayo ay nasa gitna ng sakit, minsan iniisip natin na hindi na ito matatapos. Pakiramdam natin ay nakakulong tayo sa paghihirap na wala ng paraan upang makalaya. Ngunit may malinaw na pangako ang Diyos sa kanyang salita. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:22. Ibig sabihin, kahit ang sakit na iyong nararanasan ay maaring gawing isang makapangyarihang patotoo. Napansin mo ba na kapag nakakarinig tayo ng malalalim na patotoo ng iba, nakakaranas tayo ng matinding inspirasyon dahil ang patotoo ay hindi lamang kwento, ito ay buhay na ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. At kung sasabihin ko sa iyo na ang iyong sakit ngayon ay maaaring maging isang patotoong makakapagpalaya sa iba, minsan hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang ilang pagsubok upang sa tamang panahon, tayo mismo ang makakatulong sa iba na dumadaan sa parehong sitwasyon. Ang iyong peklat ay maaaring maging lunas para sa iba. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong payagan ng Diyos na gamitin ang iyong kwento para sa isang mas mataas na layunin. Ang halimbawa ni Pablo, ang taong ginawang patotoo ang kanyang sakit si Apostol Pablo, ay isa sa pinakamakapangyarihang tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Siya ang sumulat ng malaking bahagi ng Bagong Tipan at naging instrumento ng Diyos upang dalhin ang mabuting balita sa buong mundo. Ngunit napansin mo ba na ang kanyang buhay ay puno ng sakit at pagsubok? Siya ay pinag-usig,
paulit-ulit siyang ikinulong. Naranasan niya ang pagkalubog ng barko, hagupit at gutom. Mayroon siyang tinik sa laman na hindi kailanman inalis ng Diyos. Ngunit hindi siya kailanman sumuko. Sa halip na magreklamo, ginamit niya ang kanyang sakit upang ipangaral ang salita ng Diyos ng mas matindi. Sa Dadulang Korinto 2:9, sinabi niya ang isang hindi kapanipaniwalang katotohanan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ibig sabihin, ang ating sakit ay maaaring maging daluyan kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Marahil tinatanong mo ngayon ng Diyos, bakit ako? Bakit ko kailangang pagdaanan ito? Ngunit paano kung baguhin mo ang iyong tanong? Paano maaaring gamitin ng Diyos ang sakit na ito para sa kabutihan? Ito mismo ang ginawa ni Pablo. Hindi niya tinignan ang kanyang sakit bilang isang parusa, kundi bilang isang plataporma upang ipakita ang kalakasan ng Diyos. At paano kung payagan mong gamitin ng Diyos ang iyong sakit upang maipakita ang kanyang kapangyarihan? Ano ang itinuturo ng sakit sa iyo? Bago mo gawing patotoo ang iyong sakit, mahalagang maunawaan kung ano ang nais ipakita sa iyo ng Diyos sa pamamagitan nito. Narito ang ilang tanong upang pag-isipan. Mas napalapit ka ba sa Diyos dahil sa sakit na ito? Maraming tao ang nakaranas ng tunay na relasyon sa Diyos sa gitna ng kanilang pinakamalalim na paghihirap. Mas naging mahabagin ka ba sa iba? Ang taong nakaranas ng sakit ay mas madaling makaramdam ng malasakit sa kapwa. Mas nakita mo ba ang buhay mula sa tamang perspektibo? Minsan, tinuturuan tayo ng sakit na pahalagahan ang tunay na mahahalagang bagay. Nararamdaman mo bang kaya mong tumulong sa iba gamit ang iyong karanasan? Marahil, hinayaan ng Diyos na pagdaanan mo ito upang maging daan ka ng pagpapala sa iba. Kung nakikita mo ang layunin sa iyong sakit, ibig sabihin hindi ito nasayang. Ngayon, oras na upang ipahayag kung paano ka binago ng Diyos. Paano mo magagawang patotoo ang iyong sakit kung nais mong gamitin ng Diyos ang iyong kwento upang magbigay inspirasyon sa iba? Gawin ang mga sumusunod. Huwag ikahiya ang iyong kwento. Maraming tao ang itinatago ang kanilang mga sugat, ngunit ito mismo ang patunay ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ibahagi kung ano ang iyong natutunan. Lahat ng sakit ay may dalang aral. Ano ang itinuro sa iyo ng Diyos? Tulungan ang iba na dumaraan sa parehong sitwasyon. Kung nalampasan mo na ang isang matinding pagsubok, maaari kang maging tinig ng pag-asa sa iba. Asu, ibigay ang lahat ng papuri sa Diyos. Kapag ibinahagi mo ang iyong patotoo, pinalalakas mo rin ang iyong pananampalataya at tinutulungan mo ang iba na magtiwala sa Diyos. Gamitin ang iyong karanasan upang palakasin ang kaharian ng Diyos. Ang iyong pinagdaanan ay maaring maging daan upang ipahayag ang ebanghelyo, sumulat, mangaral o maglingkod sa iba. Kung payagan mong gamitin ng Diyos ang iyong sakit para sa isang mas mataas na layunin, kaya niyang gawing patotoo ng tagumpay ang isang sitwasyong minsang akala mong trahedya. Ang iyong kwento ay may kapangyarihan. Ngayon, oras mo nang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ngayon, nais kitang anyayahan. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong puso, isulat sa mga komento. Panginoon, iniaalay ko ang aking sakit upang ito ay maging patotoo. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pagkilala na may kapangyarihan ng Diyos na gamitin ang iyong buhay upang maapektuhan ang iba. At tandaan, ang pinakamalalim na revelasyon ng pag-aaral na ito ay malapit nang dumating. Sa mga susunod na bahagi, malalaman mo kung paano maaaring lubusang ibalik ng Diyos ang iyong buhay at dalhin ka sa plano na kanyang inihanda para sa iyo. Manatili ka dahil ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang ganap na pagpapanumbalik kapag pinagagaling ng Diyos hindi lamang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa at espiritu. Matapos ang lahat ng ating napag-usapan,
Marahil ay naunawaan mo na ang sakit ay hindi kailanman isang wakas, kundi isang proseso. At tulad ng anumang proseso, may layunin ito at may patutunguhan. Ngunit may isang bagay pa tayong kailangang pag-usapan. Ang ganap na pagpapanumbalik. Hindi nais ng Diyos na basta mo lang pagtiisa ng sakit at matuto mula rito. Nais niyang ibalik at buuin kang muli ng higit pa sa iyong inaakala. At kapag ang Diyos ang nagpanumbalik, hindi lang niya ibinabalik ang nawala, binibigyan niya tayo ng bago, ng mas higit, ng mas malalim. Ngayon, mauunawaan mo kung paano gumagana ang pagpapanumbalik ng Diyos at paano mo ito maaaring matanggap sa iyong buhay. Hindi lamang ipinapanumbalik ng Diyos, ginagawa niyang bago ang lahat. Maraming tao ang nananalangin na sana maibalik ng Diyos ang dating estado ng kanilang buhay bago dumating ang sakit. Ngunit hindi ganoon magtrabaho ang Diyos. Hindi niya nais na ibalik ka lang kung saan ka nanggaling, nais kanyang dalhin sa mas mataas na antas. Sinasabi sa Joel 2:25, ibabalik ko sa inyo ang mga taon na nilamon ng balang. Napansin mo ba, hindi lang niya ibabalik ang nawala, ibabalik niya pati ang mga taon. Ibig sabihin, hindi lang sugat ang kanyang pinagagaling, kundi pati ang oras, ang mga pagkakataon, ang kapayapaan at ang mga pagpapala na inakala mong hindi mo na makakamtan. Kung nararamdaman mong may ninakaw ang sakit mula sa iyo, ang iyong kagalakan, pangarap, pag-asa, tandaan mo ito, kaya itong ibalik ng Diyos ng higit pa sa iyong inaasahan. Maaring malalim ang sugat na iniwan ng sakit, ngunit mas malalim ang pagpapanumbalik ng Diyos. Ang proseso ng pagpapanumbalik ang halimbawa ni David. Si David ay isang taong may puso na malapit sa Diyos, ngunit dumaan din siya sa matinding sakit. Siya ay inusig ni Saul kahit wala siyang ginawang masama. Gumugol siya ng maraming taon sa pagtakas, namuhay sa mga kuweba at itinuring na isang kriminal. Naranasan niya ang pagtataksil, pagkawala at maging ang pagbagsak nang siya mismo ay nagkasala. Ngunit tingnan natin kung paano siya pinanumbalik ng Diyos. Nang mawala sa kanya ang lahat sa ziklag, hindi lamang ibinalik ng Diyos ang kanyang nawala, binigyan pa siya ng higit pa. Men 1 Samuel 32:18-19. Nang siya ay magkasala at tunay na magsisi, hindi lamang siya pinatawad ng Diyos, ipinanumbalik ang kanyang relasyon sa kanya at ginawang isa sa pinakadakilang hari ng Israel. Sa 2 Samuel 12:13. Sa bawat laban na kanyang hinarap, hindi lamang siya iniligtas ng Diyos, itinayo pa siya bilang pinakamakapangyarihang hari ng Israel. Ano ang natutunan natin dito? Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay laging may kasamang higit pa sa ating nawala. Kung pakiramdam mo ay may nawala sa iyong buhay, maghanda ka dahil maaring ihanda ka ng Diyos para sa mas higit na pagpapala. Paano pinagagaling ng Diyos hindi lamang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa at espiritu? Marami ang naniniwala na ang pagpapagaling ay para lamang sa pisikal na katawan. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng buo. Nais niyang pagalingin hindi lamang ang iyong katawan, kundi pati ang iyong emosyon at iyong espiritu. Pagpapagaling ng katawan, kaya ng Diyos na ibalik ang iyong kalakasan, palakasin ng iyong pangangatawan, at bigyan ka ng bagong sigla upang ipagpatuloy ang iyong buhay. Yung pagpapagaling ng kaluluwa, kaya niyang pagalingin ang mga sugat ng iyong nakaraan, alisin ang galit, takot at sakit na nagpapahirap sa iyo. Pagpapagaling ng espiritu, kaya niyang buhaying muli ang iyong pananampalataya, palalimin ang iyong relasyon sa Kanya at bigyan ka ng bagong layunin sa buhay. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Napagaling mo na ba ang iyong katawan, ngunit may sugat ka pa sa iyong puso? Nawala ba ang pananampalataya mo dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan mo? May mga sugat ka bang matagal mo nang dalang-dala? Kung oo, ang sagot mo sa alinman sa mga ito, nais ng Diyos na ganap kang ipanumbalik ngayon. Ano ang dapat mong gawin?
upang matanggap ang ganap na pagpapanumbalik ng Diyos. Kung nais mong maranasan ang buong pagpapagaling at pagpapanumbalik ng Diyos, sundin ang mga hakbang na ito. Tanggapin na ang Diyos lamang ang makakapagpanumbalik sa iyo. Huwag kang umasa sa mga pansamantalang solusyon. May mga sugat na tanging ang Diyos lamang ang makakapagpagaling. Ibigay sa Kanya ang lahat ng sakit. Minsan, tayo mismo ang kumakapit sa ating sakit. Ngunit nais ng Diyos na ilagay mo ang lahat sa Kanyang kamay. 3. Iwanan ang nakaraan. Hindi mo maaaring yakapin ang isang bagong simula kung patuloy kang nakatali sa dati mong sugat. Palalimin ang relasyon mo sa Diyos. Ang pagpapanumbalik ay hindi lamang isang beses na panalangin, ito ay isang tuloy-tuloy na relasyon sa Diyos. Maniwala na may mas malaking plano ang Diyos para sa iyo. Hindi mahalaga kung ano ang iyong nawala. Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbabagong buhay. Kung naniniwala kang kaya kang ipanumbalik ng Diyos ng buo, isulat sa mga komento, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pagpapanumbalik sa aking buhay. Ito ay higit pa sa isang simpleng pahayag. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Ano ang susunod? Ang pinakamalaking pahayag ay paparating pa lamang. Kung ikaw ay umabot hanggang dito, ibig sabihin, ang Diyos ay may inihandang mas malaking bagay para sa iyo. Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano maaaring dalhin ng Diyos ang iyong pagpapanumbalik sa isang antas na hindi mo pa kailanman naisip. Huwag kang aalis ngayon. Ang pinakadakilang pagpapala ay paparating pa lamang. Ang pagtatapos, ang susi para sa isang bagong buhay sa Diyos. Kung nakarating ka rito, binabati kita. Ibig sabihin nito na may matinding uhaw ka para sa mas malalim na karanasan sa Diyos. Ayaw mong mamuhay sa pagiging mababaw. Nais mong maunawaan ang Kanyang misteryo sa isang mas malalim na paraan. Ngunit, bago natin tapusin ang pag-aaral na ito, may isang mahalagang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Lahat ng natutunan mo rito ay hindi dapat manatiling impormasyon lamang. Dapat itong maging isang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Ang sakit ay hindi ang katapusan. Ang paghihirap ay hindi nasayang. Ginagamit ito ng Diyos upang hulmahin ka, turuan ka, at ihanda ka para sa isang mas mataas na layunin. At ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Dahil ang kaalaman na hindi ginagamit ay hindi nagdadala ng pagbabago. Kung nais mong maranasan ang lubos na pagpapanumbalik mula sa Diyos, kailangan mong gawin ang susunod na hakbang. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano mo ito magagawa. Huwag bumalik sa dating buhay. Manatiling matibay sa Diyos. Maraming tao ang nakakaranas ng pagpapagaling at pagpapanumbalik, ngunit pagkatapos nito, bumabalik sila sa dati nilang gawi, sa parehong pagkakamali, sa parehong maling impluensya. Bakit? Dahil ang pagpapanumbalik mula sa Diyos ay kailangang patatagin sa pamamagitan ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Nagbabala ang Biblia tungkol dito sa Mateo 2:43-45, kung saan sinabi ni Jesus ang tungkol sa isang masamang espiritu na pinalayas mula sa isang tao, ngunit bumalik at dinala pa ang iba pang espiritu na naging mas malala ang kalagayan nito kaysa dati. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag tayo ay napalaya, kailangan nating punuin ang ating buhay ng mga bagay na mula sa Diyos upang hindi na tayo muling mabihag ng anuman. Kung nais mong manatili sa bagong yugto ng iyong buhay, narito ang ilang mahahalagang hakbang. Maging malapit sa Diyos araw-araw. Huwag lamang umasa sa panakanakang mensahe. Hanapin ang Diyos sa araw-araw. Basahin ang salita ng Diyos palagi. Ang Biblia ang gabay ng buhay mo. Kung nais mong manatiling matibay, kailangan mong palakasin ang iyong espiritu sa pamamagitan ng Kanyang salita. Layuan ang mga bagay na humihila sa iyo palayo sa Diyos. Kung may isang bagay o tao na maaaring magpabalik sa iyo sa dati mong pagkawasak,
Huwag mo itong hayaang manatili sa iyong buhay. Paligiran ang sarili mo ng mga taong magpapalakas ng iyong pananampalataya. Kailangan mo ng isang kapaligiran na magpapalago sa iyong espiritual na buhay. Ibahagi ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong patutuo ay maaaring maging susi para mapalaya ang ibang tao. Ngayon na ipinanumbalik ka ng Diyos, huwag hayaang nakawin ito ng kaaway. Ang mas mataas na layunin sa likod ng iyong sakit. Marahil, minsan mo nang tinanong ang Diyos, bakit mo hinayaan na pagdaanan ko ito? Ngunit ngayon, alam mo na ang sagot. Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapahintulot ng sakit ng walang layunin. Ginamit niya ang bawat pagsubok, bawat luha, bawat laban upang gawin kang mas malakas, mas matalino at mas handa para sa hinaharap. At higit pa roon, nais niyang gamitin ang iyong kwento upang pagpalain ng iba. Ang natutunan mo rito ay maaaring maging kasagutan sa panalangin ng ibang tao. Kung ikaw ay pinagaling, tumulong sa iba na gumaling. Kung ikaw ay ipinanumbalik, tumulong sa iba na makaranas din ng pagpapanumbalik. Kung ikaw ay napalaya, tulungan ang iba na lumaya rin. Ang iyong buhay ngayon ay isang buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng mensaheng ito. Ngayon, may isang mahalagang bagay akong nais mong gawin. Huwag mong itago ito para sa iyong sarili. Ibahagi ang mensaheng ito sa kahit pimbatao na alam mong kailangang marinig ito. Mag-subscribe sa channel para patuloy kang makatanggap ng mga mensaheng magpapalakas ng iyong pananampalataya. Iyon ang mga notification upang hindi mo mapalampas ang susunod na mga pag-aaral. Dahil sa bawat mensahe, maaaring may bagong revelasyon ang Diyos para sa iyo. At higit pa rito, kung ikaw ay umabot sa bahaging ito ng pag-aaral, gusto kong isulat mo sa mga komento, ako ay buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay higit pa sa isang komento, ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Isang paraan upang ipahayag na hindi ka lamang tagapakinig ng mensaheng ito, kundi ikaw mismo ang nabago nito. Ang huling hakbang, ang koneksyon sa Diyos na dapat mong panatilihin. Ngayon na nasa pagtatapos na tayo, nais kong gawin mo ang isang napaka-espesyal na bagay. Pagkatapos ng video na ito, manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, hayaan mong lumubog sa iyong puso ang mensaheng ito. At sa sandaling iyon, manalangin ka ng taos-puso. Sabihin mo sa Diyos, ano ang natutunan mo ngayon? Ano ang nais mong ipagkatiwala sa Kanya? Ano ang nais mong maranasan sa hinaharap? At higit sa lahat, magpasalamat ka. Magpasalamat sa lahat ng nagawa na ng Diyos sa iyong buhay. At magpasalamat din sa mas higit na pagpapala na paparating pa lamang. Dahil tandaan mo ito, ang darating ay mas higit pa kaysa sa iniwan mo. Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Ano ang susunod? Ang pag-aaral na ito ay malalim, ngunit hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Sa mga susunod na video, mas lalo ba nating palalalimin ang ating pag-unawa sa salita ng Diyos. Kaya, inaasahan kitang makita sa susunod na pag-aaral at lagi mong tandaan ito, ang iyong sakit ay hindi kailanman nasayang. Ito ay bahagi ng paghahanda ng Diyos para sa isang mas malaking layunin. Ngayon, mabuhay ayon sa katotohanan ito. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana at kung talagang nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, huwag kang aalis nang hindi nagiiwan ng komento at pagbabahagi ng video na ito. Dahil maaaring ang pagbabagong nangyari sa iyong buhay ngayon ang magsimula ng pagbabago sa buhay ng iba. Magkita-kita tayo sa susunod na pag-aaral, naway sumaiyo ang kapayapaan ni Kristo.